Okay, kung mapapansin po ninyo, ang buhay natin ngayon parang complicated. Sa dami ng ating mga priorities, nalilito tayo kung ano ang ating mga uunahin. Lalo na sa barangay. Minsan nawawala ka na ng panahon sa pamilya, sa sarili mo. Kasi nga minsan yung mga dating na mga activities, wrong timing eh. Salungat doon sa talagang pinalano mo. O minsan, complicated kasi yung mga luho at pangailangan natin sabay-sabay eh. Na hindi natin alam kung paano natin matutugunan ng lahat ng yon. O bukod doon ay kung mapapansin po natin ay marami tayong mga program sa buhay na hindi naman related sa atin talagang dapat gawin sa buhay. Kaya complicated mga tao nasa paligid natin. Kung sino yung ayaw mo, yun ang malapit sa iyo. O kaya talagang nilalapit sa iyo yung mga taong hindi naman kanais-nais. Mapapansin po natin, hindi naman talaga yun ang original design ng Diyos sa atin. Noong pamanguna, gusto niya simple lang ang buhay. Kaya lang ngayon sa modern world, yun nga, complicated na. Kasi, dumadami na nga yung pangailangan mo, sinasabayan pa ng minsan may konting luho tayo. Kaya, sweldo natin talaga, hindi talaga kakasya. Ang tendency, nagre-reklamo ka na. Pero, ang totoo, laging mayroong solusyon sa anumang mga problema. At ang isang solusyon talaga, gawing simple ang buhay. Makontento tayo sa kung ano yung meron tayo, makontento tayo, at itama natin yung priority natin sa buhay. Alam po ninyo, ang isang napakagandang priority ay itinuro sa ating sa Bible, at ito kasi yung ating pinaka-reference sa ating values formation orientation, ang Biblia. Dito binibigyan natin ng pansin ng spiritual values, our relationship with God, relational values, our relationship to others, and personal values. Siyempre, yung binibigyan mo rin ng importansya ang iyong sarili. Kasi pag napabayaan mo ang sarili mo, pwedeng mapabayaan mo rin yung tungkulin mo. O mapabayaan mo rin kung paano ka makikihalubilo sa ibang mga tao. Gusto ko lang bigyan pansin yung Matthew 6:33. Sabi ron, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Parang paborito natin yung dulo eh. "And all these things shall be added unto you." Gusto natin lagi tayong binibigyan. Gusto natin lagi tayong nakakatanggap. Pero may susi pala. If you do your part, God will do His part. Kahit hindi mo hingin, kusang darating. Ano ang ating gagawin? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Ibig sabihin po nito, seek first the kingdom of God means to discover, to search, to fully understand, to know more or study more. Unang hanapin natin. Kaso minsan, parang paggising natin sa umaga, una natin hinahanap kape o notification. Sa cellphone agad ang una natin hinahanap eh. Ano ang almusal. Pero alam po ninyo, isa sa natutunan ko, pagising sa umaga, hindi ako kumakain hanggat di ako nagbabasa ng Bible. At meron akong notebook, araw-araw, sinusulat ko kung ano yung binabasa ko, yung mga message. Nakakailang notebook na ako eh. Kaya in a year, nababasa ko ang Bible from cover to cover sa loob ng isang taon. Ang tanong, nabasa nyo na ba ang Bible? O kaya minsan ang problema, wala naman sa Diyos eh. Ang problema nasa atin kasi minsan mali yung ating priority. Napakalinaw ako. Kaya ako binanggit sa inyo, sabi ng Joshua 1:8 sa Old Testament, huwag niyong kaligtaang basahin ang aklat na yon. Dili-diliin niyo yon araw at gabi. Ito. Upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon, sa gayong giginhawa ka at magtatagumpay. Ako naranasan ko ngayon ang maginhawang buhay at tagumpay kasi ang sikreto natutunan ko, yung palang dapat nagbabasa ka ng Bible
Nagbubulay-bulay ka ng salita ng Diyos, araw at gabi. Kaso araw at gabi, ang binubulay-bulay natin ay yung YouTube, Facebook, Instagram, napakadami. No. Ano ba? At parang tayo masyadong nape-pressure na dapat may post tayo araw-araw. Dapat meron tayo mayroong my story. Sa madaling salita, ang dinudulot talaga ng mundo o ng social media ay stress. Nako, may stress ka. Kasi makikita mo yung kapitbahay mo nag-post, ang sarap ng ulam. Yung kabatchmate mo nag-post, di ba? Nandoon, nagtuturo sila sa ibang bansa. Pero kung mapapansin po ninyo, iba-iba talaga buhay, hindi pare-pareho. Napaka-importante na maintindihan natin, lahat ng tao dapat ang first priority niya ang Diyos. Bakit? Siya nagbibigay ng buhay. Siya nagbibigay ng lakas. Pinahiram lang tayo ng Diyos kaya tayo nagising ng buhay, kaya tayo nagising. Kung hindi ka pinahiram ng buhay, di katulad din tayo nung isang kaibigan ko, hindi na nagising. Ang tatay ko, nung huli nga pala, kaya hindi ako 3 years na naman siya halos bedridden. Tapos, nung huli, sumuka na siya ng maitim. Ayun na raw yung mga sign Di ba? Nasuka ng maitim. Tapos, dinala namin sa City of Imus Doctors Hospital. Medyo naagapan naman siya doon, na-isolate. Pero siyempre, nakalabas naman, pinalabas na. Kasi nga, siyempre, tataas lang ng tataas ang bill. Gusto namin sa bahay na lang. Pero okay na naman Kaso pagdating sa bahay, mahina ulit siya. Kakain, tutulog, kain, tulog na lang yung nangyari. 78. Ngayon, yung huling pagpapakain ko, kasi ako ang bantay sa gabi nagkasakit pa. Ang matindi nito, nagkasakit pa yung bantay niya pang araw. Kaya ako 24 hours ng bandang uli. Dahil minsan talagang sinisikap ko na nagpapalit ng diaper. Huling palit ng diaper, alas 12 pasado na yun At pagpapakain, linggo, pinakain namin ng nanay ko. Tapos pinainom ng gamot. Tapos nung papakainan na uli ng hapunan na, medyo matigas na. Ibig sabihin, natulog lang siya, dire-diretso na, hindi na nagising. Mas maganda. Kaya minsan sa buhay natin, di mo nga masasabi ko hanggang kailan salamat sa Diyos, umabot pa na 78. Kaso, tingnan mo yung sementeryo, iba-iba size Ibig sabihin, mayroong small, may medium, may large. Ibig sabihin, may namamatay ng bata pa, may namamatay ng teenager, may namamatay na ang buhay daw ng tao, nung una, panahon ng lumang tipan, ang pinakamatandang nabuhay, 969, si Methuselah. Tapos panahon ni Noe, nung ginunaw na yung mundo sa pamamagitan ng baha, 120 years na lang mabubuhay. Pero panahon ni David, mabubuhay niya lang ang tao, 70 years old. Kung malakas, 80. O kaya, ang buhay talaga, lifespan, 70. Pag lumagpas, bonus. Di ba? Kaya nga, ibig sabihin, may hanggan pa din. Napaka-importante na bago tayo mawala sa mundo, o habang tayo narito sa mundo, ating alamin, ano ba yung dahilan? Ano yung purpose ng buhay? Tatandaan natin, nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya itong may relasyon sa Kanya. Si Eva at si Adan, nakakausap niya ang Diyos. Ngayon, kinakausap mo ba ang Diyos? Kasi nga, wala na tayong relasyon sa Kanya, nahiwalay na tayo, wala tayong time sa Diyos. Parang lagi nating last priority na ang Diyos. Pag mamamatay ka na, saka mo bukang bibig, laging Diyos. Pag mamamatay na tao, ay bukang bibig niya lagi Diyos Pero nung malakas pa, di ba? Di ba iba Red horse. Diba? Pusoy. Sabong. Malakas pa kaso isang araw, yung kapitan nagsabong, nanalo, tuwan-tuwa. Kaso nadulas, patay. Di yung napanalunan niya, hindi niya rin napakinabangan. O paano pag nagkaganon? Kaya nga minsan sa buhay natin, namamali kasi tayo ng priority, kaya tayo nagwo-worry. Kaya tayo nababalisa lagi, kaya tayo nagkakasakit,
meron tayong wrong priority. Nakakalimutan mo yung healer, gusto mo ng healing, nakakalimutan mo naman yung healer. Kaya nga napaka-importante na bawat isa sa atin ay maging first priority natin ng Diyos. Ang sabi nga po, ang paghanap sa Diyos o sa kaharian ng Diyos ay tulad ng natatagong kayamanan. Anong sabi rito? Ang kaharian ng langit, sa Matthew 13 verse 44, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabuhon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na yon. Natagpuan mo na ba ang nakatagong kayamanan? Kailangan naguhukay ka. Hinuhukay mo Bible. Minsan, nagbabasa ako, hindi ko naman naiintindihan, basa lang ako ng basa. Kasi minsan, pag ulit-ulit, doon ko naiintindihan. Huwag kang titigil sa pag-uhukay. Kasi baka hindi mo pa talaga natatagpuan yung kayamanan eh. Tuloy-tuloy lang ang pag-uhukay, tuloy-tuloy lang pagbabasa. Hindi mo mahuhukay kung hindi mo makikita yung kayamanan kung hindi ka magsisimulang mag-uhukay. Kaya dapat kayo, minsan nga tayo nakakabili ng cellphone na iPhone. Ang mamahal eh. Hindi naman makabili ng Bible. 250 lang Bible doon sa Philippine Christian Bookstore o doon sa National Bookstore. Hindi ka makabili ng Bible. Samantalang ang cellphone mo, 2, 3. Ano ibig ko sabihin? Hindi mo kasi first priority ang Diyos. Mapapansin mo, tao sinasabi, busy siya. Cellphone naman laging kaharap. Kaya nga mapapansin po natin ng mga tao, kaya nagkakaroon ng bitterness. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng insecurity. Kaya nagkakaroon tayo minsan ng nagkakasakit tayo kasi magdamag-gising tayo, ka-scroll. Hindi ka nagkakaroon ka na tuloy ng insomnia dahil yung kasing cellphone may blue light yan eh. Masisira mata mo, masisira talaga ang concentration mo. Kaya pati sleep pattern mo masisira. Natutulog ka pa naman, katabi mo yung cellphone. Hindi mo nga makalbit yung mister mo, misis mo. Cellphone. Kaya nga sabi rito, ang pagtuklas sa kaharian ng Diyos, pag inuna mo ang kaharian ng Diyos, ito'y tulad ng isang perlas na mahalaga na yung natagpuan. Sabi ng Bible, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na yun. Ako, kahit wala cellphone, basta may Bible. At saka ngayon naman po, pwede kung excuse mo, wala kang, meron namang Bible app, di maglagay ka ng Bible sa cellphone mo. Wala ka ng excuse. Yung Bible nasa cellphone mo na eh. At saka ang dami, nakakatuwa ngayon ng mga posting. May mga Bible quotes na eh. O di nang basahin mo sa amin, GC, sinari, no? Di ba, laging may post. Maganda yung gano'n eh. Kasi, bakit? Ang tawag kasi doon, spiritual food. Kain ng almusal, tanghalian, hapunan. Ang tanong, kumakain ka ba na spiritual food? Kaya ang lusog-lusog na natin eh. Nako, itong aking sinturon eh, lagi na lang adjust eh. Ang tanong, physically, mataba tayo. Spiritually, malnourished naman tayo. Kaya weak yung faith natin. Weak yung panlaban natin sa trouble, sa anxiety. Mahina tayo. Nag-give up. Yung iba, nagpapakamatay pa nga eh. Bakit? Kasi hindi niya natagpuan yung perlas. Alam niyo, yun ang pinakamahalaga, yung perlas. Yun yung isang kwento na luma na eh, na isang pulube, lagi siya naghahalongkat doon sa isang bundok ng basura. Tumanda na siya sa paghahalongkat. Nung may bigla siya sumigaw, natagpuan ko na, sa Amerika yun eh, tinagalog ko na lang, natagpuan ko na. Lumapit yung pastor at tinanong, ano po ang may tutulong ko sa inyo? Kasi akala, ano nangyayari? Natagpuan ko na yung matagal kong hinahanap. Ano ho yun? Ito, pinakita niya, napakaganda. Ano ho yan? Ako ay ipinanganak sa isang napakamayamang pamilya. Ang lolo ko ang pinakamayaman sa lugar na ito. At ang bundok ng basurang ito ang aming bahay dati. Kaya lang nung ako isang pa, nasunog ang bahay namin. At naghirap kami.
At ang sabi ng nanay ko, ang lolo ko ay may iniwang napakahalagang pamana sa akin, itong perlas. Kaya nung masunog ang bahay namin at ako nung lumaki, wala na akong ginawa sa buong buhay ko kundi hanapin yung pamana ng lolo ko. Dito na ako tumitira sa bundok ng basurang ito. At salamat, ngayon natagpuan ko na. Ang tanong, yung perlas ba na pamana sa'yo, natagpuan mo na? Alam nyo, lahat tayo may pamana ang Diyos sa atin na kayamanan. Abilidad, talento na kung gagamitin mo, pwedeng magpayaman sa iyo. Mga good idea na kung gagamitin mo, pwedeng magpaunlad, magpayaman sa iyo. Ibig sabihin, pinakikita lamang dito sa ating values formation orientation, ang Biblia ay hindi isang religious books. Ito'y naglalaman ng mga katotohanan tungkol sa hari at kanyang kaharian. Ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang tao o ang mundo para maging extensyon ng kaharian ng langit. Kaso yung unang mga tao ay naging corrupt. Yung mga leader na dapat mamumuno sa kanyang extension ng kanyang kaharian dito sa lupa ay mga naging corrupt at hindi ini-implement ang kanyang kalooban. Ang batas na ginagawa ngayon ng mga mambabatas ay mga batas na against sa kalooban ng Diyos. Ano yon? Divorce law. Sa Amerika, abortion, legal na. O ibig sabihin, di ba, dapat, pero ang Amerika, binuo ang konstitusyon niya base sa salita ng Diyos. Kaya lang, lumipas ang panahon, nagkaroon ng iba't ibang mga leader na palitan. Ganon doon sa Pilipinas. Kaya ang kailangan natin ngayon, na mamumuno talaga sa barangay ay ang mga God-fearing people. Hindi religious. Kasi lahat ng mga corrupt na politisya, religious. Napaka madasalin at palasimbahin yan. But they are not God-fearing. Kaya mapapansin po natin, ang kailangan dito, if you are ignorant about the kingdom of God, nagiging religious lang tayo. Jesus always preach about the kingdom of God. Jesus is not a religious person. Ipinanganak si Jesus bilang hari. Ipinanganak si Jesus bilang hari. At manamatay siya at muling nabuhay at siya'y magbabalik bilang hari ng mga hari. At mamumuno siya sa kanyang kaharian dito sa lupa. May kaharian sa langit, may kaharian din, extension ng kaharian niya dito sa lupa. At tayo dapat, ang mga hari, mga reyna, mga prinsipe, mga prinsesa. Kaya nga ang Lord's Prayer, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Yan lang muna yung aking bibigyan ng pansin. Sana ito ang ating maging adikain at priority. Thy kingdom come. Maghari ang Diyos sa ating pamilya at sa ating barangay.